Oy, part 5 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Habang papauwi mula sa isang misyon nitong si Asano ay bigla na nga lang itong natigilan nang makita ang isang lalaki na bumaba mula sa isang kotse, at nagpakilalang si Hatoki Yama ng Koizumi Precinct, at inimbitahan siya na sumama sa police station. Wala nang ang paligoy-ligoy pang tinanong siya ng lalaki kung siya raw ba ang nasa litrato na pinakita nito, nakalat na raw sa dark web. Lubos kinagulat na nga ito ni Asano at sa isip-isip ay papaanong may picture raw siyang kumakalat sa internet sa akala pa naman niya basic lang itong nafi-filter ng pamilya Yozakura. Pinabatid din ng polis na maging ang mga nauna pang engkwentro ni Asano ay alam nito, na lubos kinabahala na nga ng ating bida. Nahihiwagaan nga raw itong polis dahil wala ni isa man lang na impormasyon sa mga accomplice ni Asano, kaya pinagtataka na marahil may mas malalim pang kwento sa katauhan ni Asano, at maaaring miyembro raw ito ng isang sekretong organisasyon. At iminungkahi na nga sa ating bida na kung may alam man ito ay sabihin na nito at nang hindi na magkagulo. Agad pinabulaanan na nga ito ni Asano at wala nga raw siyang alam sa mga pinagsasasabi ni Boy Martillo. Tila di naman nagulat ang polis sa isinagot ni Asano ngunit naglabas ng isang basong tubig sabay may itinimplang kung ano sa harap ng ating bida at inumin nga raw muna ni Asano nang ma-refresh ang pakiramdam nito. Kinabahala na nga ito ng binata at harap-harapang tinimpla sa harap niya lamang, hanggang sa walang ano-ano'y sinungalngal na nga nito sa bibig niya ang inumin at sa pilitang pinainom. Buti na lamang ay may mga teknik ng nalalaman nitong si Asano para mapigilan ito. Ngunit di pa man nagtatagal ay bigla na lamang bomb iron ng atake si Martillo Boy na agad namang naiwasan ng ating bida, pero sadyang disidido itong pulis at sinundan siya ng sekol at isinalansang sa pader. Umamin na nga raw itong si Asano kundi malilintikan lahat pati mga schoolmates nitong pagtatanungan niya sa kanya. Wala nga akong alam paulit-ulit, at kung meron man, di ko kailanman sasabihin sa baliw na katulad mo, ribat na nga ni Asano kay Martillo Boy. Di wow, ito kausapin mong Martillo baka magkaintindihan kayo sabay banat ng Martillo kay Asano, na agad namang naiwasan ng bida natin. Sa lakas ng banat ni Boy Martillo ay nawasak ang pader, at dito lubos nagulat si Asano nang makita ang baliw niyang bayaw na nakikinig sa kanila all this time. Anong nangyayari? Pagtataka na nga ng ating bida sa dalawa, at dito nalaman na magtropa pala ang dalawa, since junior high pa. At si Martillo Boy pala ang insider nila sa mga pulis para maitago ang bakas ng pamilya Yozakura. So kamusta, pasado ba ang kinakapatid ko? Tanong na nga ni Kyoichiro kay Martillo Boy. Ayon naman dito ay pasado naman daw itong si Asano, kaya kalaunan ay nagpaalam na itong si Kyoichiro at may mission pa daw siya, habang itong si Asano naman ay dumiretso na sa kanilang eskwelahan, nang puyat na puyat at di pa nga natutulog. Walang ano-ano'y muli na namang umeksena ang baliw niyang bayaw, na siya nga raw substitute teacher nila ngayon bilang butihing vice principal ng kanilang eskwelahan at day off raw ng modern class teacher nila. Sa puyat ni Asano ay unti-unti nang ibigay ang mga mata nito, hanggang sa nagulantang na lamang siya nang may lumipad ng chalk papunta sa kanya. Dito may pa-Morse code na nga ang kinyo lang sa arugang bayaw niya gamit ang chalk, at sinabing dapat ang spy daw ay marunong kontrolin ang sleeping patterns nito, na parang dolphin at ibon. Babantayan niya nga raw ang puso ni Asano at kung sakaling mapansin na makatulog siya ay sisiguraduhin daw nitong mamahalin siya ng mga chalk na dala-dala niya. Sumingit na nga rin sa kanilang usapan si Metsumi, at magtigil-tigil nga raw itong kuya niya sa pagpapahirap kay Asano at nasa gitna nga raw sila ng klase. Ngunit embes na matakot ay tila kinilig pang lalo ang baliw niyang kuya at ang cute daw magalit ni Metsumi. Walang ano-ano'y bigla na nga lang naglabas ng pampatulog si Kyoichiro, na siyang nagpabagsak sa lahat ng kaklase nila, bukod kay Metsumi na may nakahandang mask at kay Asano na desididong malampasan ang training ng baliw niyang bayaw, bagamat nakatulog na, ay tila instinct na gumagalaw ang katawan at nilalabanan bawat binibirang atake ni Kyoichiro, di na nga raw masama para sa unang beses na nagawa ito ni Asano, ika ng baliw niyang bayaw habang itong si Metsumi ay natutulala na lamang sa dalawa. Ayun nga at natutunan na ng ating bida ang half-awake state technique ngunit sa kasamaang palad ay nagdulot ito ng pag-sleepwalk ni Asano tuwing madaling araw. Isang araw ay nabahala na nga itong si Asano at nakabasa ng isang magazine ukol sa mga paghihiwalay ng mag-aasawa, lalo na ng mga spy na 70% karamihan naghihiwalay dahil sa kabisihan.
Dahil dito ay yayayain na sana ng ating loverboy ang kanyang may bahay hanggang sa bigla na nga itong nakatanggap ng tawag mula kay Boy Martillo at may mission na raw siya para kay Asano. Di naman ito nagawang tanggihan ng binata kaya nagpaalam na muna kay Metsumi at rumekta na sa kanyang mission. Maging alerto nga lang daw itong binata at ang target nila ay isang babae at isang lalaki na may baril, at magmatsyag sa anumang kahinahinala, sabay na pagtanto na siya lang naman ang mukhang kahinahinala sa lugar na yun. Nagulat na nga lang ito nang makita si Metsumi, at dito sinabi sa kanya na nagpaalam daw kay Boy Martillo na sasamahan siya ng mas kapaki-paniwala raw ang mission ni Asano. At di naman daw siya magmungtanga lang na mag-isa sa nasabing amusement park. Huwag nga raw mag-alala si Asano at kaya niya naman ang sarili niya, tsaka nandyan naman daw siya kung nagkataon. Sumagi na nga lang sa isip ni Asano na pagkakataon niya na rin ito para ma-date si Metsumi, at nainggit na nga sa dalawang magjowa na ito na nilalanggam na sa kaswitan. Nang mapansin nila ang dalawang rekista na ito ay agad na nga nilang sinundan hanggang sa roller coaster at magpahanggang dito ba naman ay naka-eksena peren ang dalawang naka-pink na ito. Matapos ang rides ay nakita na nga nila ang dalawang rekista na mukhang normal na nagde-date lang naman, kaya itinuon na ang atensyon sa iba pang kahinahinalang pa-race, ang dalawang maskuladong magjowa na ito. At syempre umiksena na naman nga ang dalawang naka-pink na ito na mapapasana all ka na lang, ngunit di rin nagpatalo ang dalawang maskuladong pa-race na kanilang sinundan at naglaplapan na nga habang nasa ikot-ikot na rides. Dahil wala naman silang napansin na masama sa mga sinundan ay nagpatuloy na sila sa panibagong magjowa na kanilang nakita. Pero nakakapika na din talaga itong dalawang naka-pink na ito at yung eksena na lang palagi kung saan nandoon sila. Nang mapansin ni Asano na tila may bubunutin ang lalaki ay inihanda na nga rin ito ang kanyang baril, ngunit sa dismaya niya ay magpo-propose lang pala ang lalaki na agad namang tinanggap ng jowa nitong babae. Nakaramdam na nga ng pagod ang bida natin at maghapon na raw silang naghahanap ni Metsumi ngunit Olat's parent, at gusto pa naman daw sana niya na mapasaya rin itong si Metsumi kahit ba minsan lang. Walang ano-ano'y umiksena na naman nga ang dalawang naka-pink na magjowa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakaswiten bagkus ay nag-aaway na ang dalawa, sabay walkout pa nga ng lalaki sa babae. Bigla na nga lang naglabas ng baril ang baliw na babae, na tinapatan din ng lalaki, at dito nagkagulo na nga ang lahat na nagunahang magsilabas sa establishmento. Walang habas na pinagraratrat na nga ng dalawa ang isa't isa at damay-damay na ang lahat, pati ang regalong pinakatatago-tago ni Asano para kay Metsumi. Dahil dito ay nabwisit na nga si Asano at binirahan na ang dalawang baliw ng kanyang kurukuryenteng baril, ayong nginig-nginig ang dalawa ngunit di dahil sa kilig. Lalaan din yung hype kayo dito pa kayo nagkalat, banat na nga ni Asano sa magjuwang mga enang. Kalaunan ay dumating na rin sa lugar ang mga pulis kung saan hinuli na nga ang dalawang magjowa na nagwala, at di nga raw nila malaman kung may tama lang daw talaga sa isa't isa o talagang may mga tama lang talaga sa utak. Anyway, good job raw dito kay Asano sa successful na mission nito, na nagbigay ngiti na nga sa bida natin, habang itong bayaw niya naman ay pinakitang gigil na naman ang malaman na magkasama sila ni Metsumi at Asano sa isang amusement park. Matapos ang mga pangyayari ay sa wakas nagka-moment na din ng dalawang mag-asawa, kung saan pinagtaka ni Asano kung bakit sa Ferris wheel daw ang huling gustong sakyan nila ni Metsumi. Paliwanag naman ng lablab niya na ang mga sumasakay daw dito na nakikita ang sunset ay namumuhay ng happily ever after, na siyang nagpakilig na nga sa bida nating di rin nagpahuli at inilabas na ang natatago niyang regalong rosas. Abat syempre kilig-kilig din si ate mo kahit ayon dito kay Asano ay nasira nga raw yung rosas kanina noong nagwala yung dalawang baliw na magjowa, at nais niya nga raw sana pasayahin si Metsumi kahit ngayon lang at pasalamatan sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nataranta na nga itong may bahay niya at di niya raw inasahan ang ganitong bagay mula sa ating bida, sabay nagpasalamat na nga ng may kilig at saya sa pumapag-ibig nating bida. Ay, di na pinakita pero imagine nyo na lang mga nangyari pagkatapos sana all na naman. Hihi, palambing na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.